Another menu po ang lulutuin ni Tita ngayon. Nag-isa po siya ng bawang at sibuyas. Napakahirap po ng iluluto niya ngayon. Malamang hindi niyo matandaan kung paano ito gawin. Hulaan niyo po kung ano ang iluluto niya. Habang nagluluto nga siya dyan, kalakasan naman ng ulan. Kaya sumasabay yung patak ng ulan sa bubong namin, pati kulog at kidlat. So, ayan po. Nilagay na po niya ang liempo. So, ano po lulutuin? Alam niyo na ba? Haluin po niya yung mabuti. And then, bago niya takpan, lalagyan muna niya to ng mga sangkap na pampalasa. Una po niyang nilagay ang toyo. Tatansyahin lang niya. So, dapat alam niyo kung gaano lang kadami. And then, haluin po ulit. Ang susunod niya pong ilalagay ay suka. Tatansyahin lang din niya kung gaano kadami yung ilalagay na suka. So, siguro naman alam niyo na kung ano po ang lulutuin niya. After niya lagyan ng toyo at suka, tinakpan niya po muna para pakuluin at palambutin. After 15 to 20 minutes yan, binuksan na niya at tinignan kung lumambot na ba yung liempo. So, ano po yan? Yan po ang paborito ng bayan, ang paborito ng mga bata at paborito ng mga matatanda, ang pinakamadaling lutuing ulam. Adobo. Pagbukas niya nga kanina, medyo matigas pa nga daw yung meat niya, kaya nilagyan niya ulit ng tubig para hindi siya matuyuan. Kakaunti na kasi yung sabaw kanina. Sa kanya lang ulit yan tatakpan. So bago niya takpan, nilagay na rin niya yung mga nilagang itlog. Naglagay ng nilagang itlog si Tita dahil yan yung paborito ng mga bata. Gusto nila sa adobo may itlog. Nagpahanap din ako kay Tita ng siling labuyo kahit 2 piraso kakulagyan. Hindi naman siya ganun kaanghang. After 15 minutes ulit, binuksan na niya at malambot na nga daw yung laman ng baboy. So, nilagyan na po niya ng asukal instead of oyster sauce. Asukal nga po yung nilagay niya. Then, tinakpan niya po ulit. And after isang kulo, binuksan niya na to ulit at hahanguin na nga niya yung nilagang itlog kasi baka madurog. Kasi ang gagawin niya dyan, ipiprito niya yung laman. Hinango na rin niya yung sabaw para mas mabilis maprito yung laman. Ano lang. Ay, nabiyak. Taga ako ni. Ito, may mga idol ito. Ito, maliit pala na paglagyan ko. Ayan po ang sikreto ni Tita kung bakit masarap po yung kanyang adobo. After maluto nung timpla niya kanina, hinango niya yung sabaw, then piniprito pa pala niya yan. Ganyan naman. Tatakpan ko naman. Pipirito na. Itong malamang pumutok. Ano ba? Nung naprito na po niya yung liempo, binalik niya po yung sabaw kanina saka yung itlog para pakuluan ng isang kulo. Isang kulo lang, then luto na nga daw yan. Luto doon, sumasayaw ang pagod. Yummy. Okay. Tuyo. Ang bango ng adobo ni Tita. Finally, luto na po at makakakain na tayo ng dinner. Naglalagay na po siya sa mangkok para sa ulam namin sa itaas. Thank you, Tita, sa aming adobo with egg. After nga niya magluto niyang adobo, meron pa siyang iluluto. Yung kaninang pinalundag niya sa suka at bawang na liwalo at bulig. Wow! Ito po yung paborito ni Kap na inuula. Mas gusto niya ang isda. At yan din po ang gusto ng nanay ko kaysa dun sa mga baboy-baboy. Mas gusto nila ang isda para healthy. O diba, ayan, luto agad. Ang bilis maluto. Sa bagay, prito lang naman. Ang masarap na sausawan nito yung suka na may sili, na may konting patis. Grabe. Pero yan po ang inulam ko, yung crab paste. So, yun lamang po for today's ganap. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings. Bye-bye.